Ang North Korea ay isang makapangyarihang bansa na kilala sa kanilang nuclear powers. Bagamat ito ay kilala sa pagiging most secretive societies in the world, tinagurian nitong Hermit Kingdom. Ang Hermit Kingdom, ito ang tawag sa isang bansa na isolated. Hindi kasi open ang North Korea sa mga foreign contact. Ang North Korea ay unimaginable. Napakahirap para sa mga tao dito ang mamuhay ng normal. Wala nga raw salita para i-describe ang pamumuhay dito. Dahil ang bansang ito ay kakaiba sa buong planeta. Meron itong sariling mundo. Sabi nga, kung gaano kahirap ma-imagine ang pamumuhay sa planetang Mars, ganun din daw sa North Korea. Sa North Korea ay may TV, ngunit iisa lang ang channel. Bawal makipag-usap ang mga tao dito internationally dahil pag nahuli ka, alam na this. Iniisip ng mga mamamayan ng North Korea na ang kanilang leader ay mahal sila at handa silang protektahan laban sa mga Amerikano na tingin nila ay masasama. Ito ang itinatak sa kanilang isipan ng batas ng North Korea. Wala silang ibang iniisip kundi kamuhian ng mga Amerikano at purihin araw-araw ng kanilang buhay ang kanilang kinikilalang Diyos at leader ng North Korea. Sa kanilang mundong ginagalawan, hindi nila alam ang salitang internet at wala nun dun. Wala rin alam sa social media ang mga tao. Walang ibang iniisip na iba kundi ano ang makakain nila kinabukasan. Ang North Korea ay kilala na pinapatakbo ng isang matapang na batang leader na nagngangalang Kim Jong-un. Pero sa kabilang banda, meron ding isang matapang na babae sa North Korea na ipinaglaban ang kanyang karapatan. At ito ang karapatang mabuhay ng normal. At siya ay si Yeonmi Park. Siya ay pinanganak noong October 4, 1993 sa Yesan, North Korea. Ito ay matatagpuan sa pinakaitaas na bahagi sa bandang border na nito sa China. Ang kanyang tatay ay nagtatrabaho sa isang labor camp na pinasok ang illegal trading. Sa illegal trading na to, nagbebenta ang tatay niya ng clugs, asukal, bigas, at katagalan pati tanso para lang mapakain ng pamilya. Maayos naman ang pamumuhay ng kanilang pamilya noon hanggang sa dumating ang panahon na ang kanyang tatay ay nakulong dahil sa illegal na gawain ito. Samantalang ang kanyang nanay ay nurse ng mga sundalo sa North Korea. At may isa siyang nakakatandang kapatid na babae na nagngangalang Yeonmi. Lumaki si Park sa paniniwala na ang kanilang leader ay isang Diyos na tipong kayang mabasa o malaman ang iniisip ng tao. Sabi niya nung nakatakas siya sa North Korea, doon niya first time narinig sa maraming tao na ang kanilang leader ay diktador. Marami pala itong kotse, maraming resorts at merong napakamaluhong pamumuhay. Nung nasa North Korea siya, minsan niyang napanood ng illegal sa DVD ang palabas na Titanic. At yun ang nagmulat sa kanya patungkol sa salitang romantic love. Dahil ang salitang love o pag-ibig sa mga mamamayan ng North Korea ay walang ibang kahulugan kundi love for the leader o pag-ibig lamang sa leader ng North Korea. Walang konsepto ng romantic love sa bansang ito. Wala doong libro, walang kanta at walang pelikulang patungkol sa mga love stories. Ang bawat istorya doon ay lahat puro propaganda patungkol sa diktador na leader. Noong 9 years old siya, nakita niya ang kaibigan ng kanyang nanay na in-execute. Ang kasalanang nagawa ay dahil sa panunod lamang ng Hollywood movies. Noong 2007, siya at ang kanyang ate ay nagdesisyong tumakas sa bansa. 13 years old siya that time at ang kanyang ate ay 16. Ngunit ang kanyang ate ay naunang tumakas nang hindi nalalaman ng pamilya. Ang ibig sabihin ng salitang pagtakas sa konteks ng North Korea ay pagtakas sa pagkagutom at pagkulo ng sikmura. Mula sa malapit na border ng China, minsan isang gabi nakita ni Yeonmi Park ang liwanag sa bansang ito mula sa kanyang tinitirhan. Naisip niya na kung susundan niya ang liwanag mula dito ay makakakuha siya ng kahit isang mangkok ng bigas. Ang kanilang pagtakas ay hindi talaga pinagplanuhang mabuti. Wala ring mapa.
Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa gagawin nilang pagtakas. No choice na sila eh. Sabi ni Park, imagine na ikaw ay nasa isang mataas na apartment na nasusunog na walang ibang pagpipilian kundi manatili sa apartment habang nasusunog o tumalon sa mataas na bintana na hindi alam kung ano ang kahinatnan mo. Mabubuhay ba o hindi? So ganun ang pakiramdam nila noong nagdesisyon sila sa gagawing pagtakas. So instead na mamatay sa gutom, sila ay nagdesisyon tumakas sa North Korea. Maraming tumatakas na mamamayan ng North Korea sa kanilang sariling bansa. Nasa halos 300,000 na mamamayan ng North Korea ang refugees na nasa China. Ang lahat mga desperado na. Desperado na sa makakain, desperado na sa buhay. Ang problema, pagtapak pa lang ng mga tumakas sa lupain ng China, karamihan ay hinuhuli na at binabalik uli sa North Korea kahit pa na alam nilang hatulan ng mga ito ng kamatayan o mamatay ito sa gutom. Yung ibang Chinese naman, hindi nila ibinabalik sa North Korea ang mga nahuhuli nila kasi tinitake advantage nilang mga ito. Madalas, binibenta nila ang mga refugees bilang mga alipin, kahit mga batang babae. Parang hayop ang trato nila rito at binibenta lamang sa halagang $200. At nangyari rin ito kay Yongmi Park noong na-reach nila ang China kasamang magulang. Ang ate niya hindi na alam kung nasaan na naroon dahil nauna nga itong umalis at tumakas sa kanila. Kaya naisip nila na ito ay patay na. March 30, 2007 ng gabi, tinahak nila ang border ng Korea patungo sa katabing bansang China sa tulong ng mga human traffickers. Gamit ang kompas, tinawid nila ang nagyayelong ilog at nilagpasan ang 3 bundok bago marating ang border ng China. Sabi niya kung sakaling ibabalik silang muli sa North Korea ay handa na silang kitilin ang kanilang sariling buhay. Ito ay dahil sa kagustuhan nila na mabuhay bilang isang tao. Pagdating nila ng China, nahuli sila ng Chinese broker. Gusto siyang ibenta. That time, 13 years old pa lang siya. Umangal ang kanyang ina at sinabing masyado pang bata ang kanyang anak. Kaya't ginahasa ang kanyang nanay sa harapan niya. Nung time na yun, target din siyang gasain pero prinotektahan siya ng kanyang ina at hinayaan na lang niya na siya ang gasain kesa ang kanyang anak. Ang kanyang tatay ay nasawi sa China sa sakit na colon cancer. Kailangan nila itong ilibing ng palihim sa ibaba ng bundok. Ni pag-iyak ay hindi nila nagawa. Matagal din silang naging immigrant sa China. Dito nakilala ng nanay niya ang mga Christian missionaries at dito sila nanuluyan. Ang mga Kristiyanong misyonaryong Chinese at Koreans, ito rin yung mga tumulong sa kanila para ma-relocate sila sa Mongolia. February 2009, tinawid muli nila ang disyerto ng China. Ito ang Gobi Desert. Gamit pa rin ang kompas, sila'y naglakad at gumapang para matakasan ang mga Chinese police at nakarating nga sila ng ligtas sa Mongolia at dito nila unang naranasan ang tunay na kalayaan. Sa Mongolia, tinulungan sila ng diplomat ng South Korea para asikasuhin ang kanilang pag-transfer nito sa Seoul. Nung nakarating na si Yongmi Park at ang kanyang nanay sa Seoul, South Korea, nahirapan sila mag-adjust pero madali rin naman silang nakahanap ng mapagtatrabahuan dito bilang assistant at waitress. Si Park ay napagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Dongguk University sa Seoul. Noong April 2014, ang South Korean intelligence ay ininform si Park na ang kanyang kapatid na si Yunmin na naunang tumakas ay buhay pa at ito ay nasa Thailand na ngayon na tumakas din sa China mula North Korea. Sa tulong ng gobyerno ng South Korea, tinulungan silang mag-reunite. Noong ding taong 2014, si Park ay nagtungo sa New York para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral habang pinapalawak ang pagiging human rights activist niya laban sa kanyang bansang sinilangan, ang North Korea. Isa sa kanyang advokasya ay matulungan ang kanyang kapwa mamamayan sa North Korea na maging aware sa nangyayari sa bansa at mabago ang mindset nito patungkol sa pamumuhay ng malaya at pagiging tao. Ngayon, meron siyang libro na isinulat na pinamagatang In Order to Live.
na nakatala ang kanyang buhay sa North Korea at lahat ng kanilang dinanas nung tumakas sila hanggang sa maging malaya.